Sige po, before we formally start, tayo po muna ay manalangin. I-commit po muna natin ang gawain na ito sa Panginoon. Sige po, let us pray. Panginoon, muli salamat po Diyos sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Salamat Panginoon dahil mabuti ka sa aming mga buhay, Panginoon. And wala pagkakataon na sa aming buhay, Panginoon, na hindi ka naging mabuti. Kaya maraming salamat, Panginoon. Lord, sa oras na ito, we commit to you, Panginoon, yung aming pag-aaral ng iyong salita. Alam namin, O Diyos, na patuloy naming mararanasan ang katalinuhan, maging karunungan na nagmumula sa iyo. Ikaw mismo, Panginoon, ang siyang mangusap sa buhay ng iyong mga anak. Ang boses mo po ang siyang marinig namin, Panginoon. And most importantly, Panginoon, ma-apply po namin lahat ng aming pag-aaralan sa umagang ito. Kaya muli, Panginoon, maraming salamat at ikaw lamang po ang mag-glorify sa buhay ng bawat isa. Even, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong salita. Muli, salamat o Diyos sa iyo pong papuri. At salamat po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, praise God. Kamusta po kayo? Mabuti, all is well. Okay pa po ba ang lahat? Amen. So, we always declare na okay, maayos, mabuti ang lahat. Amen. Amen. So, noong mga nakaraang linggo, ano po yung topic natin? Yung ano lang, sige, yung general topic na lang. Kasi minsan tawag doon, mabilis tayong makalimot, di ba? Mabilis, niloloko tayo ng ating memory, di ba? So, yung general topic na lang, ano yung topic natin or yung main theme ng ating mga preachings for this month and ganun din nung nakaraang buwan. Ano pong topic natin? Spiritual growth. So, nag-focus tayo sa main theme na spiritual growth. So, marami tayong natutunan patungkol sa paglagong spiritual. Amen po ba? Marami po bang natutunan or walang natutunan? Maraming natutunan or walang natutunan? Marami, di ba? Marami tayong natutunan patungkol sa paglagong spiritual. So, nakita natin kung paano dapat tayo kumilos bilang malalagong Kristiyano, di ba? Kasi napakaraming topic nung nakaraang buwan and even this month patungkol sa spiritual growth. Di ba? Nadaanan natin yung Word of God. Di ba? Nadaanan natin yung accountability. Di ba? Sa preaching natin. Ganon din sa Lancaster, yung preaching ni KRJ. 'Di ba? Patungkol sa kung paano tayo nakikipagrelasyon or paano tayo nakikipag-deal sa ating mga kapatiran sa loob ng simbahan. 'Di ba? So maraming katuruan patungkol sa spiritual growth. And lahat ng iyon ay mahalaga, of course. Walang kahit isa man sa topic na iyon ang hindi mahalaga. Lahat iyon ay mahalaga. Ngunit yung mga topic na ito ay patungkol lamang sa individual na paglagong spiritual. Kumbaga, yung mga puntos at life application na ating natutunan ay para lamang sa ating individual na paglago. Ngunit yung paglago natin bilang isang katawan o simbahan ay hindi natin napag-usapan. Kasi yung mga topic nung nakaraang buwan, for example, yung Word of God, sino ba makikinabang doon? Siyempre, tayo, di ba? Tayong mga individually, tayo may kinabang doon. Personally, tayo ay may kinabang doon. Pero, yung paglago as one church or as one body ay hindi natin napag-uusapan. So, magkaiba kasi ang individual growth at corporate spiritual growth. Sige po, tingnan mo natin yung topic natin or title natin sa umagang ito. So, ating title, ang title ng ating preaching ay Growing as One Body. Tayo po ba ay nasa iisang katawan? Amen. Tayo ay nasa iisang katawan, ating Panginoong Hesus ang ulo at tayo ay ang kanyang katawan. Amen. Sige po, sabay-sabay nating basahin. Growing as one body. Growing as... Sige, minsan pa po. Growing as one body. Tayo ay nasa iisang katawan. So, paglago bilang iisang katawan. So, Galatians chapter 6 verses 1 to 5. Again, magkaiba ang individual growth at corporate spiritual growth. So, tingnan natin. Spiritual growth. So, general, spiritual growth. Tinatawag tayong spiritual growth. So, una, merong individual growth. Tapos, meron ding corporate growth. So, ano bang ibig sabihin pag sinabing individual growth? Ang individual growth ay nakafocus sa ating mga sarili. Diba? It answers the question, paano ba ako lalago? Yun yung tanong na sinasagot niya. Paano ba ako lalago? Whereas the corporate spiritual growth answers the question, paano ba kami lalago? Diba? Nakita niyo po yung pinagkaiba? Paano ba ako lalago at paano ba kami lalago? Diba?
So, pwedeng lumalago tayo individually, pero kapag kasama na natin yung ibang Kristiyano, ay parang hindi naman tayo malagong mga tao. Diba? Kumbaga, okay tayo kapag mag-isa lang tayo sa bahay, nakapagbasa tayo ng Bible, nakapag-journal tayo, nakapag-pray tayo. Pero pag nasa loob tayo ng simbahan, hindi maayos yung relasyon natin sa isa't isa. Diba? Masasabi mo bang lumalago yung simbahang nag-aaway-away? Masasabi mo bang lumalago yung katawan na nag-aaway-away? Sinasabi ni kamay sa paa na hindi kita kailangan. 'Di ba? Masasabi bang lumalago ang katawan na may nagkasabi na hindi kailangan ng isa? Of course, hindi. 'Di ba? So pwedeng okay ka individually pero hindi ka naman okay corporately. 'Di ba? And itong dalawang to mahalaga to, yung individual growth and corporate growth. 'Di ba? Mahalaga na lumalago tayo personally kapag tayo ay nasa bahay, kapag tayo ay nasa mula sa Lunes hanggang Sabado, okay yon na lumalago tayo individually. Pero mahalaga din na lumalago tayo corporately or bilang iisang simbahan. Pwedeng okay tayo mula Lunes hanggang Sabado, pero pagdating ng Linggo ay hindi na tayo okay. 'Di ba? Sabi nga ng kasabihan, no man is an island. 'Di ba? Hindi pwedeng mag-isa ka lang, 'di ba? Kasi meron ako minsan naririnig na hindi na ako magsisimba, okay lang di ako nagsisimba basta meron naman akong Diyos eh. Di ba? Narinig na po ba kayo ng ganong argumento, ng ganong paniniwala? Di ba? So we believe na hindi iyon tama. Di ba? Hindi iyon tama. Hindi tama na sapat lang na may Diyos ka. Di ba? Mahalaga ang fellowship. Amen? Di ba? Sa early church, di ba, yung kanila Peter, di ba? Kahit nga sila ay nasa bahay-bahay lang, 'di ba? Wala pa yung mga ganitong building, wala pa yung maayos na instruments, wala pa yung wala pang mic, wala pang pulpit. 'Di ba? Nasa bahay lang sila, 'di ba? Nag-gather sila sa loob ng isang bahay, ng isang mananampalataya, at doon sila nag-aaral ng salita ng Diyos. And that's called corporate growth. Kasi lumalago sila bilang isang simbahan eh. 'Di ba? Hindi lang sila lumalago individually or personally, pero lumalago din sila as isang simbahan. So, hindi lamang individual na paglagong espiritual ang mahalaga. Mahalaga rin na tayo ay lumalago bilang isang pamilya. Amen? Amen. So, hindi lang mahalaga na tayo ay lumalago ng mag-isa. Mahalaga na lumalago rin tayo bilang isang pamilya. So, tayo ay iisang katawan. Ang Panginoong Hesus ang ulo at lahat tayo ay bahagi ng kanyang katawan. Tulad ng aking sinabi, ang Panginoong Hesus ang head ng church. And tayo mga mananampalataya, tayo ang church. Alam natin 'di ba na ang church ay hindi yung building, 'di ba? Ang church ay tayo, 'di ba? Tayo mga mananampalataya. Kasi kung for example, umalis tayo sa lugar na ito, matatawag ko ba tong church? For example, umalis tayo sa building na to, 'di ba? Matatawag pa bang church ang lugar na to? 'Di ba hindi na, kasi wala na tayong mga believers eh. And ganoon din, pag binaliktad natin, kapag pumunta tayo sa bahay ng isa nating kapatiran, pwede na yung matawag na church, 'di ba? Kasi yung church ay hindi yung building. Ang church ay tayo, tayong mga mananampalataya. Amen. Amen. So, at bilang isang katawan, tulad nga ng sinabi ko, tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Tayo ang katawan at si Kristo ang ulo. At bilang isang katawan, mahalaga na lahat tayo ay nagtutulungan para sa paglago nito. Isipin niyo po, hindi mag-grow ang katawan kung ayaw ni kamay makikooperate sa tuwing gusto mong kumain. For example, gusto mong kumain. Di ba kailangan mo yung kamay kapag kakain? Di ba? For example, regardless kung gumagamit ka ng kutsara or hindi. Di ba? Kailangan mo ang kamay. Di ba? Kailangan mo ang kamay para makakain. Pero every time na gusto mong kumain, naninigas si kamay. Ayaw niyang kumain. Hindi ka makakuha ng kutsara, ng tinidor. Hindi ka rin makagamit ng kamay kung ikaw man yung kumakain na nakakamay lang. Di ba? So, every time na gusto mong kumain, hindi na i-operate si kamay, hindi ka lalago. Hindi lalaki yung katawan mo. Di ba? Pwede kang kumain, pero para kang aso kumain. Di ba? Yung aso hindi gumagamit ng kamay pag kumakain, di ba? Diretso lang. Di ba? So, mahalaga, di ba, na nagko-cooperate ang buong katawan. Di ba? Lahat ng parte nagko-cooperate. Di ba? Kahit na yung, yung hinliliit pa yan. Diba, mahalaga lahat 'yan, kahit pa yung kalingkingan niyan. So mahalaga 'yan sa katawan. Nakakakilos tayo ng maayos dahil ang buo nating katawan ay nagko-coordinate. For example, gusto nating sumayaw. Makakasayaw ka ba kung yung paa mo parehas kaliwa? Makakasayaw ka ba kung yung paa mo parehas kanan? Ano bang itsura ng sumasayaw na parehas kanan? Diba? Isang side lang, pero ganun lang. Abante lang ng abante. Hindi siya makapag-alternate ng paa. 'Di ba? So, sumasayaw siya pero parang mali, 'di ba?
Kasi parehas kaliwa or parehas kanan yung paa. 'Di ba? So nakakasayaw tayo, nakakakilos tayo na maayos kasi nagko-coordinate yung buo nating katawan. For example, simpleng paglalakad. 'Di ba? Try niyo na po bang maglakad parehas kanan lahat? O kaya naman kaliwa lahat. O kaya naranasan niyo na po maglakad gamit kamay. 'Di ba? So nakakalakad tayo na maayos dahil nagko-coordinate yung buo nating katawan mula sa mata hanggang sa paa. 'Di ba? Kasi naranasan niyo na po ba maglakad nakapikit? 'Di ba? Pwede naman maglakad ka nakapikit, pero sure ako sunod niyan, ng hakbang mo, nasa kanal ka na. 'Di ba? So mahalaga na nagko-coordinate yung katawan para sa maayos na function, 'di ba, ng kabuuan. So lahat tayo may responsibilidad sa ating katawan. Sa bilang isang katawan, lahat tayo may responsibilidad. So ganoon din naman, hindi tayo makakakilos ng maayos kung hindi magko-coordinate ang bawat parte nito. 'Di ba? Ganito na example ko kanina. Kahit gusto mo maglakad, kahit na yung mata lang yung ayaw mag-coordinate, hindi ka makakaayos ng paglalakad. 'Di ba? Kasi hindi ka makakita eh. Kahit na meron kang kaliwat kanan na paa, kung yung kaliwa ayaw niyang mag-coordinate, hindi ka rin makakalakad ng maayos. So, mahalaga na nagko-coordinate ang buong katawan. Lahat tayo ay may responsibilidad para sa paglago ng ating simbahan. Amen? Lahat po tayo ay may responsibilidad para sa paglago ng ating simbahan. Lahat tayo may responsibilidad para sa paglago ng katawan na ating kinabibilangan. Hindi lang si pastor ang may responsibilidad para palaguin ang simbahan. Hindi lamang po ako, hindi lamang yung music team, hindi lamang yung mga leaders, hindi lang yung mga councils. Basta nandito ka sa loob ng simbahan, mayroon kang responsibilidad. 'Di ba? Kailangan mo mag-contribute para sa paglago nito. Kahit nga sabihin natin na unang beses mo lang umattend ngayon, 'di ba? Kung nabibilang ka na sa church na ito, may responsibilidad ka na para sa paglago. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, "Oy, hindi naman ako si pastor eh." Hindi mo pwedeng sabihin, "Oy, hindi naman ako sa council member eh. Oy, hindi naman ako leader eh." 'Di ba? Hindi naman ako part ng worship team eh. 'Di ba? As long as part ka ng simbahan, as long as part ka ng katawan, as long as na mananampalataya ka, ikaw ay may parte para sa paglago nito. Amen? Amen. So, hindi natin pwedeng i-deny yung reality na yun. So, ang tanong, ikaw ba ay nakakatulong sa paglago ng katawan o ikaw pa mismo ang dahilan kung bakit ito nahihirapan? Hindi ba't mas masakit yung pangalawang tanong? 'Di ba? Isipin mo, imbis na ikaw ay makatulong, ikaw pa ay nagiging dahilan bakit nahihirapan yung kabuuan ng katawan. 'Di ba? Walang kahit sino man ang gustong maging pabigat. Amen? Gusto niyo po bang masabihan ng pabigat? Ako ayoko. Pag sinabihan niyo ako ng pabigat, ayoko na, alis na ako dito. Kasi masakit eh. Masakit masabihan ng pabigat. 'Di ba? Kahit hindi sa loob ng simbahan, sa loob ng pamilya, payag ka, sabihan ka ng nanay, yung pabigat ka talaga kahit kailan eh. Doon ka nga sa bubong kasi may bagyo eh. Doon ka para may pabigat yung bubong natin. 'Di ba? So masakit masabihan ng pabigat. 'Di ba? And di naman natin sinasabi 'yun dito sa loob ng simbahan, 'di ba? Kasi masakit nga eh, 'di ba? Alam natin na masakit kaya hindi natin sinasabi. So, pero minsan hindi natin namamalayan na nagiging ganito na pala tayo dahil sa ating ginagawa. Unconsciously, nagiging pabigat na pala tayo sa ating mga kapatiran at sa loob ng simbahan. Kaya ngayon, pag-uusapan natin yung mga paraan upang tayo ay makatulong sa paglago ng katawan. Siyempre, mahalaga po tayong lahat. Di ba? Mahalaga tayong lahat na naririto. Tayo ay bahagi ng katawan. Bawat parte ay mahalaga. Ayaw po natin na maging pabigat at ayaw natin na yung ating kapatid ay maging pabigat. Di ba? And we believe naman na sa tulong ng Panginoon, hindi tayo magiging ganon. Amen? Amen. So, praise God. So, pag-usapan po natin kung ano yung mga paraan upang tayo ay makatulong sa paglago ng katawan. Kasi natutunan na natin ng iba't ibang paraan para tayo ay lumago individually. Kaya ngayon, pag-usapan naman natin kung paano tayo lalago as one body. Tulad ng title natin. Anong title natin? Growing as one body. Sige, minsan pa po, isa pa. Growing as one body. So, ating scripture ay Galatians chapter 6 verses 1 to 5. Sige po, buksan pa natin ang Bible natin sa Galatians or sa Tagalog, mga taga-Galatia, chapter 6 verses 1 to 5. So, maigli lang po yung mga verses na nakalagay dito kasi 1 to 5 lang siya. Limang verse. Inisip ko kung 5 talaga eh. 1, 2, 3, 4. 5 para talaga. Nagbilang pa eh, no? Verses 1 to 5. So, 5 lang po yung verses natin sa umagang ito. Sige ba, basahin. Meron po naglagay din ako dito eh. So, ayun. Verses 1 to 5. Sige po, bukas po yung mga Bible nyo. So, sa mga wala, sige po, nandito rin yung, yung scripture natin. Pero we encourage na
mag-download po kayo ng Bible app kung sa cellphone man, or mag-invest po kayo sa Bible kung meron po kayong pera. And alam ko naman po na meron kayong pera. Amen? Meron po tayong pera, kaya mahalaga na tayo ay nag-invest sa Bible. Kasi tayo naman po makikinabang dun eh. Tayo rin ang makakagamit. Okay, let's read. Verse 1. Mga kapatid, 'di ba? So sino ang author ng Galatians or ng mga taga-Galacia? Sino? Si Pablo. Si Pablo ay isang Kristiyano. So pag sinabi niya na mga kapatid, ibig sabihin na-address niya yung mga mananampalataya doon sa Galacia. And tayo po ba ay mananampalataya rin? Amen. So wala tayo sa Galacia, pero tayo ay mga believers din. Amen. So makikita mo rito na tayo rin yung sinasabihan ni Paul sa sulat niya na ito. So mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng Espiritu. Sino dito ang ginagabayan ng Espiritu? Unti lang. Sino dito ang ginagabayan ng Espiritu? Amen. So tayo ay ginagabayan ng Holy Spirit. So ang dapat tumulong sa Kanya upang magbalik loob sa Panginoon. So sinabi dito na yung ginagabayan ng Espiritu, ang dapat tumulong sa Kanya, referring to the one na nagkasala or natisod, upang magbalik loob sa Panginoon. Ngunit, mayroong catch. Gawin nyo ito ng buong hinahon. At mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. So sinabi dito na dapat nating i-restore or ayusin yung tao na nagkasala or nadapa. Pero kailangan natin siyang gawin ng may hinahon, ng may buong hinahon. Sa English, with gentleness. Verse 2, tulungan nyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Verse 3, kung mayroon sa inyong nag-aakala na nakakahigit siya sa iba, gayong hindi naman, nililinlang lamang niya ang kanyang sarili. Dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya, at kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya. Ngunit huwag niyang ikumpara ang sarili niya sa iba. Bakit? Dahil may pananagutan ng bawat isa sa kanyang ginagawa. So, ang chapter 6 ng Book of Galatians ay naglalaman ng mga payo ni Paul sa mga iglesia na naroroon. So, meron kasing 4 churches doon sa Galacia. So, yung Galacia ay lugar. Diba? Alam ko siya yung modern Turkey ngayon, kung di ako nagkakamali. Basta part siya ng Roma dati. So, sa Galacia, merong 4 na simbahan. So, yung 4 na simbahan na yun yung ina-addressan ng sulat ni Paul. So, ang chapter 6 ng Book of Galatians ay naglalaman ng payo ni Paul para sa mga iglesia na naroon. So, medyo iba ang chapter na ito sa mga naunang chapter kasi mula chapter 1 to 5, kasi ang Galatians ay naglalaman lang ng 6 na chapters. Chapter 1 hanggang 6. Yung chapter 1 to 5, ang ginagawa ni Paul doon, ang laman ng sulat niya ay pag-address sa issue doon sa Galacia. So, ano ba yung issue? So, meron mga Judaizers or mga early Jewish na Christian. Sila ay mga Hudyong Kristiyano. So, sinasabi nila sa mga mananampalataya na naroroon, specifically sa mga Gentiles, sinasabi nila na ang mga Hintil ay dapat magpatuli at sumunod sa Mosaic Law para maligtas. So, alam natin na may dalawang uri ng tao. So, merong Hudyo at merong Hintil. 'Di ba? Ito yung part ng early church, 'di ba? So, kasi ngayon meron ng tatlo eh. Merong Hudyo, Hintil, at meron ding Church of God. And pag sinabing Church of God, kasama na doon yung Hintil. At kasama na din doon yung mga Hudyo. So wala ng Hudyo, Hintil, wala ng babae, lalaki, wala ng bata, matanda. Lahat tayo ay nasa katawan ng ating Panginoong Jesus. So dito, merong Hudyo at Hintil. So ganito kasi nangyayari sa early church. So sa mga simbahan, meron laging halo. Halo lagi. Lagi merong Hudyo at merong mga Hintil. So sino ba yung mga Hudyo? Hudyo ay yung mga Israelita. Sila ay nasa lineage ni Jacob. 'Di ba? Sila ay mga nasa lahi sila ng mga Israel, ng mga taga-Israel. So sila ay technically sila ay mga Israelita. And since sila ay Israelita, sa mga Israelita binigay ang kautusan, 'di ba? So sila ay strictly sumusunod sa law. Lalo na doon sa mga law na ibinigay sa panahon ni Moises or Mosaic Law. 'Di ba? So kasama doon at kasama din doon yung pagtutuli na ibinigay or na ipinagawa ng Diyos kay Abraham. So ngayon itong mga Hudyo na ito, sinasabi nila sa mga Hintil, ang mga Hintil hindi sila Hudyo. So hindi sila kasama doon sa mga Israelita. So iba yung lahi nila. So sinasabi nila sa mga Hintil na dapat magpatuli rin kayo
Bakit ba kailangan niya pagtutuli? Kasi nga, sign yon or part yun ng covenant ng Diyos kay Abraham. So lahat ng Israelita, ginagawa nilang pagtutuli. Kailangan talagang gawin yon as part of their covenant sa Panginoon or sa Ama. So ngayon, sinasabi nila sa mga hintil na kayo mga hintil, kayo mga lalaking hintil, dapat magpatuli kayo. Kailangan sumunod kayo sa law, kailangan sumunod kayo sa kung ano yung dapat kainin, ano yung hindi dapat kainin, kung ano yung mga customs, traditions, kailangan gawin nyo yun para talaga matawag na kayo ay ligtas. So yun yung sinasabi ng mga Hudyo sa mga hintil. Ngayon, yun yung in-address ni Paul. Kasi taliwas na taliwas yung tinuturo ng mga Hudyo, ng mga Judaizers sa mga hintil. Diba? Taliwas na taliwas yun sa tinuro ni Paul. Ang tinuro kasi ni Paul na tayo na ang mga mananampalataya ay ligtas lamang by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos at pananampalataya sa Panginoong Jesus. Yun yung tinuturo ni Paul, which is kabaliktaran ng tinuturo ng mga Judaizers. So nilinaw ni Paul mula sa chapter 1 to 5 na hindi magagawang matuwid ng kautusan ang isang tao. Ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. And I believe na naniniwala rin po kayo doon. Amen? Naniniwala po ba kayo na sa pagsunod ng kautusan or by works ang kaligtasan? Di ba hindi? Hindi naman po tayo naniniwala sa gano'n. Naniniwala tayo na ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos at matanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? Amen. Kasi mahalaga po na tama ang ating belief when it comes sa salvation. Diba? Pinakamahalaga yan na doktrina sa loob ng simbahan. So after i-address ni Paul yung issue na yon mula chapter 1 to 5, nagbigay na siya ng payo sa mga iglesia na nasa Galatia. Kaya kung mapapansin niyo po, yung Galatians chapter 6, huling chapter na rin siya ng Galatia. Parang ano na siya, pamamaalam at huling habilin, huling payo na ni Paul sa mga taga Galatia. So, kumbaga yun na yung huling abilin niya at pamamaalam ni Paul sa mga iglesia doon. Kung babasahin nyo nga po yung Galatians chapter 6, verse 17, sabi doon ni Paul, sige babasahin nyo po, tingnan nyo po. Galatians chapter 6, verse 17, wala dyan. Pero basahin lang natin. Nakalagay dito, sabi ni Paul, mula ngayon, huwag nyo na akong guluhin. Ang tanda ng mga sugat sa katawan ko ay nagpapatunay na sinunod ko si Jesus. So, yung chapter 6, huling na talaga yon, huling parte na yun ng sulat niya. Kasi sinabi niya sa mga taga-Galatia na, huwag niyo na akong guluhin. Diba? Tapos na yung mission ko sa inyo, nasa ibang lugar na ako ngayon, kaya huwag niyo na akong guluhin. Huwag na kayong sumulat sa akin, at hindi na rin ako susulat sa inyo. So, yung chapter 6, latter part na siya nung book, and yun na yung nung payo ni Paul sa simbahan, at ganoon din, yung mga huling habilin niya para sa mga mananampalataya doon. Kaya ngayon, dito tayo mag-focus sa chapter 6 kasi nandito yung payo niya sa mga iglesia. At tayo rin ay isang iglesia. Amen? Tayo ba isang iglesia? Amen. So, iglesia hindi yung religion Hindi yung religion na kumakalat ngayon, 'di ba? Iba yung religion na kumakalat dun sa labas, 'di ba? Sa tunay na definition ng iglesia sa loob ng or iglesia sa Bible. 'Di ba? Kasi minsan kaya nagkaroon ng bagong religion kasi iba yung interpretation eh. Pag sinabing iglesia, kailangan yung religion agad yung iniisip natin, 'di ba? So, iglesia ibig sabihin yung mga believers, 'di ba? Believers, yung mga mananampalataya na nagtitipon-tipon para bigyan ng papuri ang ating Panginoon. So, 'yon. So, ngayon magfo-focus tayo sa chapter 6. Kasi nandun yung payo. Doon tayo maraming matututunan. Marami tayong matututunan sa chapter 6. Kasi nandun yung payo. Tsaka habilin ni Paul para sa mga mananampalataya. So, ang question, ano ang question? So, ang question, how can I contribute to the growth of my church? Paano ba tayo makapag-contribute? Paano ba tayo makakatulong para sa paglago ng ating simbahan? May nakalagay dyan, my church. Diba? Simbahan natin. Diba? Yung katawan natin. Diba? How can I contribute to the growth of my church? Paano tayo makakatulong sa paglago ng ating simbahan? So, point number 1. Learn how to restore with gentleness. Sige po, pakibasa natin ng sabay-sabay. Number 1. Learn how to restore with gentleness. So, sabi sa verse 1, mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayo mga ginagabayan ng Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya upang magbalik loob sa Panginoon. Ngunit, ano sabi sa naka-highlight? Gawin nyo ito ng buong hinahon. At mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. So, nakalagay dito. So, tingnan natin kung saan nanggaling yung mga words na ginamit dito.
So, sige, tingnan din natin sa English version. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore. Ang ginamit na Greek word doon ay katartizete. That person gently, but watch yourselves, or you also may be tempted. So, tingnan natin yung pag-review dito sa ginamit na word. So, yung word na restore, or yung ginamit na Greek word doon sa word na restore sa verse 1 ay katartizete. So, yung katartizete ay nanggaling sa word na katartizo, which means restore or mend. So, nag-gets niyo po ba yung word na katartizete ay saan nanggaling? Saan? Sa katartizo or katartizo. So, ang ibig sabihin ng katartizo ay restore or mend. So, same word na ginamit sa Matthew chapter 4 verse 21 at Mark chapter 1 verse 19. Sige, basahin natin yung Mark chapter 1 verse 19. Same lang naman sila ng content. Kaya yung Mark 1 chapter 19 na lang. Sabi dito, when he referring to Jesus, when he had gone a little farther from there, he saw James the son of Zebedee and John his brother. So ito yung time na nagkatawag si Jesus ng disciples niya. So ito yung pagkatawag kay James at kay John, who also were in the boat mending. Ang ginamit na Greek word doon ay katartizontas, their nets. So yung katartizontas, nanggaling din siya sa word na katartizo. So yung word na katartizete, which is yung ginamit doon sa Galatians chapter 6 verse 1, saan nanggaling? Sa word na katartizo. Itong word na katartizontas ay nanggaling din sa word na katartizo. So pares lang sila ng pinanggalingan. So ngayon, bakit magkaiba sila? Diba? So parang sa English lang din yan. Yung verb na use, kapag past tense siya, pag nasa form siya ng past tense, anong magiging itsura niya? Or ano magiging niya, kalalabasan? Magiging siya? Lalagyan mo ng D. At dahil lagyan mo ng D yung use, nasa past tense na siya na form. Sabihin, ang gamit na niya ay used. Diba? Used na siya, meron na siyang D. Kapag naman nasa present tense siya, lalagyan mo ng ing. Magiging siya? Using. Diba? So magkaiba si use, yun yung main verb o yun yung main form niya. Ngayon kapag nasa past tense siya, magiging used. Kapag nasa present tense siya, siya ay magiging using. So magkaiba si use, si used, si using. And ganun din dito. Yung main verb is yung katartizo. Ngayon, iba yung gamit sa katartizo when it comes sa Galatians chapter 6 verse 1, which is katartizete. And ganoon din sa Mark chapter 1 verse 19, which is katartizontas. Pero regardless kung anumang form nila, saan sila nanggaling? Sa word na katartizo. Nagets niyo po? Nakuha niyo po? Nasundan niyo po yung ginawa natin? So, nanggaling siya sa word na katartizo, which means restore or mend. So, bakit mahalaga na maunawaan natin ang bagay na ito? So, bakit mahalagang malaman yung bagay? Bakit meron pa tayong ginawang pag-aaral para lang, kung mag-aaral lang naman tayo ng Bible, bakit kailangan pa ng ganito? So, simple lang. Balik tayo doon sa mga disciples na nag-aayos ng lambat. Kasi itong context itong Mark chapter 1 verse 19, kasi tinatawag nga ni Jesus yung mga disciples niya. And nung time na tinawag niya si James and si John, sila ay nag-aayos ng lambat. Kasi anong trabaho nila? Mangingisda. Ay, nag-aayos nga ng lambat and sila ay nag-aayos sila ng lambat kasi sila ay mga mangingisda. So ngayon, sa tingin niyo po, kung nag-aayos sila ng lambat ng walang gentleness, ay maayos ba nila yung lambat? Ano bang itsura na nag-aayos ng lambat? Di ba ang lambat para siyang mga strings na magkaka-connect? Di ba? Naranasan niyo na po bang maghiwalay ng tali na nakabuhol? Tapos, napikon ka kasi buhol na buhol siya eh. Imbis na ayusin mo siya, ginawa mo, hinila mo siya. Hinila mo siya kasi napipikon ka na eh, di ba? Isang oras ka na nag-aayos eh, di ba? So, tingin niyo, maayos po ba yung tali? Hindi, di ba? Kasi hindi mo siya ginawa with gentleness eh, di ba? Napikon ka agad, nagalit ka agad eh. So, ngayon, hindi mo maayos yung tali. So, sabihin natin na habang nag-aayos si James at John, eh nagalit sila. Napikon sila kasi ayaw maayos yung lambat. Sa tingin niyo po, maayos yung lambat? Hindi ba? Hindi. So, syempre, hindi nila maayos. So, parang sa atin lang din. Kapag ginawa natin yung isang bagay without gentleness, di ba mahirap ayusin? And worse, hindi pa nga minsan naayos. Di ba? So, merong tali. Di ba? So, for example, yung tali, or lang, sa mga nag-asampay, alam niyo po yung hanger na may ipit. Hanger na may kasamang ipit. Minsan, kapag nagdikit yung dalawang yon, magbubuhol yung mga ipit. Diba? Minsan, nakakainis yan eh. Kapag yung dalawang hanger na yun na nagdikit, minsan gusto mo lang hilahin eh. Natry ko minsan hilahin yung kasi nainis ako eh. Kasi kahit anong gawin ko, ayaw talaga matanggal. Pag hila ko,
napaghiwalay naman, pero nawala din yung mga ipit. Natanggal din yung mga ipit. Naubos din yung mga ipit. So, nakuha ko yung gusto kong mangyari, which is paghiwalay yung dalawa, pero ang pangit ng resulta. Kasi at the same time, hindi ko na magagamit yung hanger. Wala na yung ipit eh. Di ba? Pero, nagawa ko rin siya ng with gentleness. Sinry ko lang siyang ayusin. Natutuwa ako, napagalitan ako kasi nasira yung yung ipit eh. So next time ginawa ko, yung dalawa is, yung dalawang hanger na nagbuhol, ginawa ko siya with gentleness. Ngayon, hinanap ko saan ba nagbubuhol. Di ba? Kasi minsan may specific na ipit lang na nag-ipitan eh. Ipit na nag-ipitan. Ngayon, nahanapin mo yung ipit na nag-ipitan. Ngayon, pag ihiwalayin mo silang dalawa, ngayon, nung napaghiwalay ko na sila, ginawa ko siya with gentleness, naayos. At nagamit ko ulit yung hanger na yon. Diba? So, ganun yung difference na pwedeng mabigay kapag ginawa mo yung isang bagay with gentleness. Diba? Para sa parenting lang din yan. Kapag yung isang bata nagkamali at sinigawan mo agad ng sinigawan, hindi mo in-explain sa kanya kung ano yung nagawa niyang mali, kahit nasabihin natin na in-explain mo sa kanya kung saan siya nagkamali, ang magigets lang niya is yung sigaw mo. Yung pagsigaw-sigaw mo lang sa kanya, yun lang yung makukuha niya, yun lang yung maririnig niya. Pero kung gagawin mo is magkamali man siya, sabihin natin binasag niya yung mahal na mahal mong paso. Di ba? Doon yung mahal mong bulaklak. 'Di ba? Andun yung mahal na mahal mong halaman, 'di ba? Pero kahit na nabasag niya 'yon kasi di naman sinasandya, pinagalitan mo siya pero ginawa mo siya with gentleness. 'Di ba? Ngayon, yung batang 'yon, magigets niya kung ano sinasabi mo. 'Di ba? For example, sinabi mo, "Nanak, hindi tama 'yun na binasag mo yung paso ko, mahal-mahal nun eh." 'Di ba? Sa susunod, wag ka na makulit para di mo mabasag yung paso. Ngayon yung bata, magigets niya kung ano sinasabi mo. 'Di ba? Kasi ginawa mo siya with gentleness na may mahinahon na boses. 'Di ba? Kasi kala natin minsan sa sigaw natin mapapasunod ang isang tao. 'Di ba? Kapag lalo natin sinisigawan ng isang tao, minsan lalo silang lumalayo. Lalong lumalayo yung loob nila kasi nagkakaroon sila ng naging hostile sila, naging sila, malayo ang loob. Bilin nila parang gusto lagi silang saktan. Gusto lagi saktan ng kanilang damdamin. So, ganon kahalaga yung paggawa ng isang bagay with gentleness. So, ang isang malagong Kristiyano ay marunong magtuwid ng mahinahon sa nagkasalang kapatid. Amen? Amen. So, alam niyo po, hindi naman po talaga nawawala yung mga kapatiran na madaling matisod at matukso. Meron talaga sa loob ng simbahan na mga madaling matukso, di ba? Tao lang natutukso at nadadarang. Di ba? So, madaling madala ng tukso, di ba? Madaling madapa. Kumbaga sa fun run, sila yung laging nadapa. Di ba? Sila yung laging natitisod. Nadapa na sila doon sa sa bato. Nadapa ulit sila nung pag-ikot. Di ba? So, may mga ganong Kristiyano eh. Kumbaga matagal yung nila, yung pagkatuto nila. So, hindi talaga nawawala yung mga ganong kapatiran. So, katulad lang din yan ng katawan. Mayroong mga parte na mahina sa kamay. For example, sa kamay. Mayroong finger na mahina. Ano po yung mahinang finger sa kamay? Ring ba or pinky? Sabi ng iba, pinky daw. Pero based sa akin research, nag-research yan. Based sa akin research, yung ring talaga, sabi. Yung ring finger ang pinaka mahina. Mukha lang mahina si pinky kasi siya yung pinaka maliit. Pero in reality, si ring talaga yon. Isip ko tuloy kung si ring yung mas mahaba. Kasi kung gano'n, siya yung mas mahaba pero siya yung mas mahina. Di ba? So, kahit na maliit si pinky, hindi rin siya mahina. Hindi siya gano'n kahina. So, si ring finger ang mahina. So, sa kung paanong paraan ng ating kamay ay mayroong mahinang daliri, sa ganong paraan din sa simbahan na mayroong mahinang kapatiran. So, meron din mga mahinang kapatiran when it comes sa emotion, madaling madala ng emosyon, madaling madala ng tukso, niyaya lang ng shot isang beses, nag-shot naman, tapos maya-maya, andun na, nakaupo na sa table, na nakabilog. Diba? So, meron mga ganong kapatiran na madaling matukso talaga. So, pero ang tanong dyan ay kapag ba lumapit sa yung kapatid mong mahina, siya ba husgahan mo o tutulungan? Diba? Dalawa lang lagi yan eh, tutulungan mo or husgahan. Diba? Kasi pwede mo siyang husgahan, pero marirestore ba siya kapag ginawa mo yon? Kapag ba ginudge mo siya, marirestore siya. Diba? So, madaling husgahan ng isang taong nagkamali. Amen? Amen. Kasi nagkamali siya eh. Diba? Marami kang masasabi sa kanya. Diba? Marami kang pwede sabihin, nagkamali ka. Diba? Tagal-tagal mo ng Kristiyano, ganyan ka pa rin. Diba? Bla, 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 bla. Diba? Kasi nagkamali siya, kaya marami kang pwedeng masabi sa kanya. Pero ang isang malagong Kristiyano ay hindi hinahayaan na siya ay pangunahan ng galit at inis na napupunta sa panghusga. Amen? Ang isang malagong Kristiyano hindi mapanghusga.
'Di ba? Handa siyang mag-correct pero gagawin niya 'yon with gentleness. Kung itatama niya ang isang kapatiran, gagawin niya ito ng mahinahon at may pagmamahal. Again, sa pagkatama o pag-restore sa kapatirang nadapa, mahalaga na gawin natin ito ng may gentle. Naging na ako na, ang ano na ang tigas. Mahalaga na gawin natin ito ng may gentleness dahil kung hindi, baka tayo naman ang magkasala. So again, balikan natin yung sinabi sa verse 1. Nakalagay dito, mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayo mga ginagabayan ng Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya upang magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin nyo ito ng may buong hinahon. Bakit? Dahil baka kayo naman ang matukso. Sabi sa naka-highlight, at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. So mahalaga na gawin siya ng may hinahon dahil baka tayo naman ang matukso. So kapag kinokorek natin ang isang kapatid ng walang gentleness, baka tayo naman ang magkasala. Pero ang tanong, ano yung pwede mong makomit na pagkakasala? Ano yung pagkakasala na pwede mong magawa? So ano tong sinasabi sa picture? Ano yung pinapakita sa picture? Ano ba sa tingin niyo yung ano? Sinasabi sa picture? Kamukha niyo po ito, oh. Ano po sa tingin niyo yung pinapakita dyan sa picture? Pagmamayabang, pride. O yan, tama yan. Pagmamayabang, pride, or self-righteousness. Diba? Una na pwede mong makomit na kapag kakasala ay self-righteousness at pride. Diba? Kapag nagkasala ang isang kapatiran, minsan umaasta tayo na para bang hindi tayo nagkasala kahit minsan. Diba? Na para bang hindi natin naranasan kung ano ang kanyang pinagdadaanan. So, itinuturing natin ang ating mga sarili na mas matuwid kaysa sa kapatiran na nagkasala. So, para tayo yung pariseyo na nasa templo. 'Di ba sabi niya, Panginoon, salamat dahil hindi ako katulad nung taong 'yon, 'di ba? Kasi dalawa 'yun 'di ba sila? Dalawa sila. So, sabi niya, Panginoon, salamat kasi hindi ako kasing sama nung taong 'yun, no. Ganun pa siya, 'di ba? 'Yun no, nung taong na 'yon. 'Di ba? So, pakita ko po sa inyo yung kwento para mas ma-gets niyo. So, Lucas chapter 18 verses 9 to 14. So, Luke chapter 18 verses 9 to 14. Sabi dito, may mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili nila at tumahamak sa iba. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. So, si Jesus po yung nagkwento ng parable na ito. Sabi niya, may dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseyo at ang isa na may maniningil ng buwis. So, sino yung dalawa na pumunta sa templo para manalangin? Yung pariseyo at yung maniningil ng buwis. So, sa kultura ng mga Hudyo, ang mga maniningil ng buwis ay tinuturing na makasalanan. Diba? Kasi sinasabi nila na mandaraya yung mga maniningil ng buwis. So, tumayo ang pariseyo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, sabi ng pariseyo, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mangangalunya o katulad ng maniningil na buwis na iyon. Di ba? Ganun siya. Sabihin, buti lang, di ako katulad ng tao na iyon. Di ba? Sabihin, 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng 10 ng lahat ng kinikita ko. Verse 13, ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Ano ba ang itsura ng dinadagukan ng dibdib? Kaya gano'n niya, di ba? Bakit mo dinadagukan yung dibdib mo? Ibig sabihin, sobra kang nasa distress or parang nalulungkot ka, di ba, nasaktan ka, di ba, sa reality. So, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Verse 14, ito po yung sabi ni Jesus. Sinasabi ko sa inyo na ang maniningil na buwis na iyon ay umuwing itinuring na matuwid ng Diyos. So, sino itinuring na matuwid ng Diyos? Yung maniningil ng buwis. Ngunit ang pariseyo ay hindi, sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Diba? Sa mga famous quote, kahit mga hindi Kristiyano sinasabi yan eh. Diba? Nagmamataas ay binababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. So akala natin minsan, mas matuwid tayo kaysa sa iba. Pero meron ba talagang mas matuwid kaysa sa iba? Hindi ba pare-parehas lang tayong ginawang matuwid ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Kaya bakit sinasabi nating mas matuwid tayo kaysa sa iba? Hindi ba't pantay-pantay lang naman tayong righteous sa paningin ng ating Panginoon? Yung righteousness nga na iyon ay hindi naman tayo ang naghirap.
'Diba? Ang naghirap noon ay si Jesus para sa atin. So natutuwa tayo kasi hindi tayo ang nagkasala, pero hindi natin napapansin na sa ating ginagawa, tayo rin ay nagkakasala. Yung reality na natutuwa ka kasi nagkasala yung kapatid mo, nagkakasala ka na doon. Kasi bakit ka natutuwa na nadadapa yung kapatid mo? Isipin mo, tumatakbo kayo tapos nadapa yung kasama mo sa tatawanan mo. 'Di ba? Acceptable yun sa mga, yung mga tropa. Sa mga tropa, bago tulungan, tatawanan muna eh. 'Di ba? So, sa loob ng simbahan, mahirap yun, 'di ba? Kapag nagkasala yung kapatid mo, tapos husgahan mo pa, tatawanan mo pa, 'di ba? So, pero may iwasan natin yan kung tayo ay magko-correct with gentleness. Kasi wala namang nagko-correct with gentleness sa self-righteous eh. Kapag may gentleness ka, di ka magiging mukhang self-righteous, 'di ba? Hindi ka magmumukhang nagmamalinis sa harapan ng ibang tao. Kapag tayo ay nagko-correct with gentleness, inaamin din natin sa ating mga sarili na mahina rin tayo at minsan na rin natin nagawa yung kasalanan kinatitisura ng ating kapatiran. Pangalawa, kailangan natin mag-correct with gentleness para hindi natin makommit yung same sin na nagawa ng ating kapatid. Kasi minsan, kailang naman tayo nagpapayo ng pagalit kasi pakiramdam natin, hindi na natin magagawa yung pagkakamali na nagawa ng ating kapatiran. So, kumbaga feeling natin may karapatan tayo magalit kasi hindi naman ikaw yung gumawa nung sin. Pero kalaunan, hindi natin mapapansin na tayo na yung nahulog doon sa kasalanan. Minsan may karapatan tayong magalit na may karapatan tayong magpayo ng pagalit kasi feeling natin hindi na natin makukomit yung pagkakasala na nagawa ng isa. Pero dahil sa pagiging overconfident natin, minsan yun yung nagiging paraan ni Satan. 'Di ba? Para sinasabi niya, overconfident ka. Sure ka, di mo na magagawa yan. O tingnan nga natin. O may temptation. O nahulog ka ngayon. 'Di ba? Kumbaga naging overconfident tayo minsan. Parang si lang yan eh. Si David eh. 'Di ba? Masyado siyang naging overconfident eh, 'di ba? Ginamit niya yung power niya eh, 'di ba? Nakita niya si Bathsheba naliligo. Sabi niya, "Sino 'yun?" Lagi dali mo dito, 'di ba? Pagpunta ni Bathsheba doon, ayun na. Sunod-sunod na yung nangyari kay David, 'di ba? Minsan nakala natin hindi natin makukomit yung sin na kinatisura ng isang kapatid. Pero babalik tayo sa reality na tao lang din tayo. Tao siya, tao lang din tayo. Pwede siyang magkamali at pwede rin tayong magkamali. 'Di ba? Sobrang halaga ng gentleness kasi hindi mafe-feel ni kapatid na hinusgahan siya and at the same time, inaamin mo rin sa sarili mo na pwede mo ring makomit yung nagawa niya kaya hindi ka naglalakas loob na magalit sa kanya. So when we rebuke or restore someone, we should do it gently. So kailangan naman kasi talaga ang pang-rebuke. Kailangan talaga ng pag-rebuke, kailangan talaga ng pang-restore or pagsaway. Kasi magpapakita yan ng pagmamahal. Love mo siya kaya nire-rebuke mo siya. Love mo siya kaya sinasaway mo siya. 'Di ba? Sabi nga sa Proverbs chapter 27 verse 5. Better is open rebuke than hidden love. Sabi sa Easy Version, when a friend is not afraid to warn you that you are wrong, it shows that what? It shows that he really loves you. Kapag isang tao kinokorek ka sa tuwing nagkakamali ka, ibig sabihin nun mahal ka niya. Ibig sabihin nun may pak siya sa'yo. 'Di ba? Kaya minsan natin maintindihan kapag nagagalit ka kapag pinagkasabihan ka eh. Malamang magkasabihan ka kapag mali ka. 'Di ba? Dapat nga magpasalamat ka na pinagkasabihan ka eh. Kasi ibig sabihin nun, mahal ka niya. 'Di ba? Para sa magulang, kaya niya sinasawa yung anak niya kasi mahal niya eh. 'Di ba? Kaya nga ang isang pabayang magulang, pinababayaan lang yung anak niya, 'di ba? Example, nagkakabisyo na yung anak niya. Sige, magbisyo ka lang, wala akong pakialam sa'yo. 'Di ba? Pero ang isang nagmamahal na magulang, bakit ka nagbibisyo? Pagagalitan niya yan, pagsasabihan niya yan, kokorek niya yan kasi mahal niya yung anak niya. 'Di ba? Sabi sa ASD, mas mabuti ang pagsaway na lantaran kaysa sa pag-ibig na hindi ipinapaalam. 'Di ba? Kasi anong gagawin mo sa pag-ibig na hindi naman pinapaalam, mapapakinabangan mo ba 'yon? 'Di ba? Mas okay pa yung ni-rebuke ka openly. 'Di ba? Okay pa yung ni-rebuke ka na sinasabihan ka talaga na, "Uy, hindi tama yung ginagawa mo." 'Di ba? "Uy, bakit ganyan ka?" 'Di ba? "Uy, bakit patuloy mong ginagawa 'yan?" 'Di ba? Mas okay 'yon kaysa sa sinasabi niya na mahal kita pero di ko sasabihin sa iyo. 'Di ba? So mas okay yung ni-rebuke tayo kaysa minamahal tayo ng patago. Pero again, when we rebuke or restore someone, we should do it gently. So meron lang naman tatlong paraan para ma-sure natin na tayo ay nang-rebuke with gentleness. Una yung volume ng voice. So mahalaga yung volume ng voice. Kapag nang-rebuke tayo ng isang tao, siguraduhin natin na hindi masyadong malakas yung voice. Yung tipong pasigaw na.
Yung kasi ang pagsigaw minsan ninanakaw nun sa'yo yung pagiging gentle. 'Di ba? So una yung volume, pangalawa yung tone. Ano ba yung tone mo? Yung tone mo baka may pagka-arrogante. Basta sabi mo sa kanya na, "Uy, bakit mo ginawa 'yan? Ako nga di ako gumawa ng ganyan kahit minsan eh." 'Di ba? So dapat okay yung tone. And lastly, yung choice of words. Dapat napili mo yung tamang words na gagamitin para i-rebuke yung isang tao. So volume, tone, tsaka yung choice of words. So again, when we restore or rebuke someone, we should do it with gentleness. So, nakuha po natin, when we restore or rebuke someone, we should do it with gentleness. Na mayroong gentleness. Kasi kailangan talaga yung pag-restore at pag-rebuke. Kasi meron talagang nadadapa at nanghihina. Pero dapat gawin natin siya ng may gentleness, ng may kahinahunan. So, yun. Number one, learn how to restore with gentleness. Number two, be willing to help a brethren. Be willing sa be willing na makatulong sa isang kapatid. So sabi sa verse 2, tulungan nyo ang isa't isa sa mga problema. At sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So ang isang malagong Kristiyano ay marunong tumulong sa kapatiran. Hindi siya wapakels and minding his or her own business. Diba? Kasi minsan, sarili lang natin yung iniisip natin eh. Wala tayong pake sa mga tao sa ating paligid. So minsan kilala lang natin si kapatid kapag maayos ang kanyang buhay. Pero kapag meron siyang problema at nanghihingi ng tulong sa iyo, abay kala mo'y bigla kang nauntog at nagkaroon ng amnesia. Diba? Biglang hindi mo na siya kilala. Biglang sino ka ba? Diba? Kapag okay ang buhay, kilala mo siya. Pero kapag hindi na, hindi mo na siya kilala. So hindi po ganyan ang nais ng ating Panginoong Hesus sa kanyang katawan. Ang gusto niya po ay tayo ay nagtutulungan at hindi nag-iiwanan. Amen? Amen. So, si hinlalaki ba ay umaalis kapag naipit sa pinto, si hinliliit? Sinasabi niya ba kay hinliliit, uy, naipit ka na naman sa pinto, alis na nga ako, kaya lang naiipit sa pinto. Di ba? Iniiwanan niya ba yung daliri niya? Di ba hindi naman? So, bakit tayo? Kung ganon, bakit tayo umaalis kapag naiipit sa problema ang simbahan? Di ba? Mabilis tayong umalis. Naipit na naman sa problema yung simbahan. Alis na nga ako, ayoko madamay dyan. Di ba? Parang karamay ka lang ng simbahan or ng katawan kapag okay. Kapag walang sakit. Pero kapag meron ng sakit, umaalis ka. Pwede ba yon? Parang may aalis sa parte ng katawan mo. Di ba? Parang hindi ka tanggap-tanggap yun, di ba? Sabi mo, umalis yung daliri mo. Biglang umalis, biglang humiwala yung daliri mo. Pili ka itong gitna. Biglang umalis, di ba? Bigla siyang umalis. Parang hindi makatanggap-tanggap yun na bigla na lang aalis yung daliri mo. Di ba? So, ang problemang mabigat ay gumagaan kapag tayo ay nagtutulungan. Amen? Amen. So, sabi ng Bible, two is better than one. Di ba? Sabi sa mga ngaral chapter 4 verses 9 to 12. Mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Bakit? Mas marami silang magagawa. Kapag nadapa ang isa sa kanila, may tatayo siya ng kanyang kasama. Diba? Kapag ang isang tao nadapa at walang kasama, syempre walang tutulong sa kanya. Makatayo siya pero with with his or her own effort. Kaya nakakaawa ang tao nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Kapag malamig, maaari kayong matulog na magkatabi at pareho kayong maiinitan. Pero kung nag-iisa ka, paano ka maiinitan? Madali kang matalo kung ikaw ay nag-iisa, subalit mahirap kang talunin kung may kasama ka. Tulad din ng lubid na may tatlong pilipit na hibla. Mahirap itong malagot. Diba? So, even yung Bible, ina-affirm na mahalaga na mayroong kasama. Diba? Kaya nga, ang bumubuo sa simbahan ay yung mga mananampalataya. Diba? Hindi lang iisa. Ano mang problema ang pinagdadaanan ng simbahan ay ating makakayanan kung tayo ay magtutulungan. Amen? Amen. So, pero minsan, hindi po ganoon ang nangyayari. Ang sanang katulong mo ay siya pang dahilan kung bakit ka susuko. Nakakalungkot po iyon in reality dahil ang gusto ng Diyos ay tayo ay magpalakasan. Pero paano natin yun gagawin kung tayo mismo ang dahilan ng kahinaan? So again, magtulungan po tayo, magkaisa at magmahalan. Yan po ang design ng Diyos sa iglesia. Yan ang gusto ng Diyos na makita sa mga anak niya. Huwag na tayong mag-away-away, huwag na tayong magsiraan at magsilipan ng mali. Kasi yun yung mga paraan ng kaaway para masira yung loob ng simbahan. Di ba? Kapag nagkakaroon ka ng ganong feeling, alam mo agad kung sino yung naglalagay ng ganong feeling sa iyo. Di ba? Yun yung gusto ng kaaway. Di ba ang goal ng kaaway is magnakaw, manira at
pumatay, di ba? So kung ganun ang ating gagawin, kung patuloy tayong mag-aaway-away, magkisiraan at magkisilipan ng mali, paano tayo magtutulungan kung tayo mismo ang magkakalaban? Di ba? Si General Luna ba nagsabi nun? Sabi niya na ang kalaban ay kalaban at ang kakampi ay kalaban. Si General Luna ba nagsabi nun? Panakita ko lang sa Facebook yun eh. General Luna pero yung artista. Pero minsan parang malungkot na realidad yun eh, di ba? Ang kalaban mo talaga. Katanggap-tanggap yun. Acceptable yun. Pero yung kakampi mo, naging kalaban mo, yun yung hindi katanggap-tanggap eh, di ba? Isipin mo, kapwa mo Pilipino, ibebetray ka. Isipin mo, kapwa mo Kristiyano, ibebetray ka. Yeah, medyo masakit yun, di ba? Isipin mo yung ilang taon mo nakasama sa loob ng simbahan, yung pa yung dahilan para ikaw ay masira, di ba? Yun pa yung number one na nagsisimula para ikaw ay masiraan. Di ba? Hindi siya katanggap-tanggap, di ba? Eh, nakakalungkot yun. Kaya pinapalalahanan tayo ni Paul na imbis na magsiraan, magtulungan. Di ba? Imbis na, bakit, ano bang makukuha natin sa pagsisiraan? Di ba? Kapag sinisira mo siya, nasisira ka din kasi nanggaling ka din eh sa pinanggalingan niya, eh, di ba? Nag-share kayo ng isang community, di ba? Nag-share kayo ng isang body. So kapag sinisiraan mo siya, nasisira ka din, di ba? For example, sinabi mo sa bibig, sinabi mo, for example, si Kamay, sinabi niya sa paa na, alam mo si bibig ang baon ng hininga niya. Nahisira din si Kamay kasi parte siya ng katawan. Eh nahisira din si paa kasi parte siya ng katawan, 'di ba? Kapag sinisira mo isang tao, may sira ka din kasi parehas lang naman kayo ng pinanggalingan, 'di ba? So, masakit 'yon. Masakit na reality. Pero pinapalalahanan tayo ni Paul na magtulungan tayo. Kasi kung magtutulungan tayo, mawawala yung chance ng kaaway na tayo ay magsiraan. Paano mo siraan yung taong tinutulungan mo? 'Di ba? 'Di ba mahirap siyang gawin at the same time. So, mahalin po natin ang bawat isa. Kaya po ba? Kaya ba natin gawin? Kaya ba natin gawin na mahalin ng isa't isa? Amen. Kaya ba nating mahalin ang isa't isa? Amen. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, mahal kita. You know, gustong gusto, tuwa-tuwa. Diba? Sabi nyo, kaya nyo pong mahalin ng isa't isa. O, sige po, sabihin mo sa katabi nyo, mahal kita. I love you, sister. I love you, brother. Mahal kita. Diba? Kasi naniniwala ko na hindi mo pwedeng sabihan ng pangit ng isang tao kung sinasabihan mo din siya ng mahal kita at the same time. So yung sinasabi mo sa kanya, pagkaharap mo siya, mahal kita. Pero pag nakatalikod siya, sinasabi mo sa ibang tao, ang pangit niya. Di ba? Parang hindi na makatanggap-tanggap yun, di ba? Na sinasabi mo sa kanya na mahal mo siya. And sinisiraan mo siya at the same time. So, ang isang malagong Kristiyano ay marunong tumulong sa kapatiran. Amen? Kung si pastor man ang kailangan tulungan, tulungan. Kung ako man, tulungan niyo ako. Kaya ako po kailangan po tulong eh. Kung yung katabi niyo kailangan ng tulong, tulungan niyo, 'di ba? Kung may nag-iisa man dito na kailangan ng tulong, ating tulungan, 'di ba? Kasi yung design ng Lord, design ng God sa church. 'Di ba? Amen. Amen. So, ang isang malagong Kristiyano ay marunong tumulong sa kapatiran. Number 3, practice humility. So, kapag tayo ay nagpo-practice or tayo ay nagsusumikap na makapagpakita ng kababaang loob, nakakatulong tayo sa loob ng simbahan. So, sabi sa verse 3, kung mayroon sa inyo nag-aakala na nakakahigit siya sa iba, gayong hindi naman, anong ginagawa niya? Nililin lang lamang niya ang kanyang sarili. Bakit? Kasi wala namang taong nakakahigit kaysa sa iba. Di ba? Wala namang taong mas higit ng 1% kaysa dun sa isa. Di ba? Lahat tayo pantay-pantay. Kaya every time na ginagawa ng isang tao, tinuturo ng isang tao yung sarili niya na mas higit kaysa sa iba, he or she is fooling himself or herself. Di ba? Kasi wala namang ganun tao. There's no such thing na isang tao na mas higit kaysa sa iba. Di ba? Yung katabi mo, kapantay mo lang yan. Di ba? Pwede mo bang sabihin sa kanya na mas tao ako kaysa sa iyo? Bakit? Ano ba siya, hayop? Para sabihin mo na mas tao ka kaysa sa kanya. 'Di ba? So pare-parehas lang tayo. Pantay-pantay lang tayo sa katawan ni Kristo. So ang isang malagong Kristiyano ay marunong magpakumbaba. Amen? Amen. Again, ulitin ko. Ang isang malagong Kristiyano ay marunong magpakumbaba. So totoo na ang pagpapakita ng humility o pagpapakumbaba ay talagang mahirap. Mahirap po talaga 'yan. Kaya nga isang malagong Kristiyano lang ang makakagawa ng bagay na iyan.
Natural kasi sa ating mga tao na maging mayabang at maging ma-pride. Natural po yun. Hindi yun maaalis kahit anong gawin natin. Parte yan ng ating human nature. Pero hindi yun excuse para ipagpatuloy mo ang isang bagay na hindi nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Hindi porket natural sa'yo, ipagpapatuloy mo na lang gawin. Lalo na kung hindi naman nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. So, ang pride ang isa sa mga kilalang dahilan kung bakit maraming relasyon sa loob ng simbahan ang nasisira. Unang senaryo na nasisira ng pride ang relasyon sa loob ng simbahan. Una, ayaw mag-submit sa pastor or leader. Yung gusto ang sinusunod at walang pakialam sa sinasabi ng nag-disciple sa kanya. Kapag hindi ka nag-submit, ibig sabihin nagiging ma-pride ka. Diba? Gusto mo ikaw yung susunod. Gusto mo mas above ka doon sa nag-disciple sa iyo. Pangalawa, ayaw magpa-correct dahil pakiramdam niya ay palagi siyang tama at kailanman ay hindi siya magkakamali. That's also pride. Ngayon, feeling mo hindi ka magkakamali kahit minsan. Meron bang pagkakataon na hindi ka magkakamali? Diba? Diba lagi at lagi kang magkakamali dahil tao ka lang. At pangatlo, lastly, tinitignan ng sarili na mas matuwid, mas mahalaga at mas higit kaysa sa iba. Again, walang taong mas higit kaysa sa kanyang kapwa. Lahat tayo pantay-pantay lang. Hindi ka tanggap-tanggap na sabihin mo sa katabi mo na mas higit tao ka sa'yo. Diba? Kahit na nakapag-aral ka pa sa magandang eskwelahan, hindi ka tanggap-tanggap na sabihin yon. 'Di ba? Ilan lang 'yan sa mga nangyayari sa loob ng simbahan kapag ang isang tao ay hindi marunong magpakumbaba. Kahit si Jesus ay nagpakumbaba, kaya sino tayo para hindi ito gawin? Masigit ba tayo kaysa kay Jesus? Kung oo, sige, walang kasaway sa atin. Kung masigit tayo kay Jesus, sige, walang kasaway sa atin pag magmayabang tayo, 'di ba? Pero kahit si Jesus na hari ay nagkatawang tao, hindi para paglingkuran, kundi para ano po? Para maglingkod. Hindi siya bumaba dito sa lupa para maglingkuran. Siya ay bumaba para maglingkod. Sabi sa Matthew chapter 20 verse 28. Sabi ni Jesus, maging ang anak ng tao, referring to himself, ay naparito sa mundo hindi para paglingkuran, kundi ano po? Para maglingkod at magbigay ng kanyang buhay para maligtas ang maraming tao. So kung si Jesus na hari ay nagpakumbaba, sino tayo para hindi? Kung sasabihin ko sa inyo ngayon na hugasan nyo ang paa ng katabi nyo, gagawin nyo po ba? Sinabi ko sa inyo, hugasan nyo yung paa ng katabi nyo, gagawin nyo po ba? O sasabihin nyo muna na, paa ko muna ang dapat niyang hugasan. Di ba? So, nang hugasan ng Panginoong Isus ang paa ng kanyang mga disciple, hindi niya sinabi na, hugasan nyo ang paa ko kasi ako ang guru nyo. O kaya naman, hugasan ko ang paa nyo, pero yung akin muna ang hugasan ninyo. Sa halip, si Jesus mismo ang nagkusang loob na maghugas ng paa ng kanyang mga disciples. And that's humility, di ba? Hindi naman yung sinabi na, Peter, liga dito, di ba? Ano sabi mo, hindi mo ako ipagkakanulo. Liga nga, hugasan mo nga yung paa ko. Hindi naman ganun yung sinabi niya di ba? Siya mismo nag-take initiative, di ba? Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples. Kaya nga, nung hugasan na niya yung paa ni Peter, nagulat si Peter. Sabi niyo, Guro, hugasan mo yung paa ko? Sabi ni Peter, yung po talaga sabi ni Peter, Guro, hugasan mo yung paa ko? Di po papayag na hugasan niyo yung paa ko. Diba sasabi ni Jesus, kung hindi kung hindi ka magpapahugas ng paa sa akin, wala kang magiging parte sa akin. Sabi ni Peter, kung ganoon, sige po, liguan niyo ako. Yun po talaga sabi niya. Pwede niyo pong basahin. Yun po talaga sabi ni Peter. Sabi niya, kung ganoon po, sige, wag lang yung paa ko yung hugasan niyo, di ba? Ibang translation na lang yung liguan niyo. Kasi ganun din yung gusto sabihin ni Peter. Pero sinasabi niya, sige guro, paliguan mo ako. 'Di ba? So, 'di ba si Jesus, 'di ba? Pwede naman yung sabihin sa mga disciples niya, hugasan niyo pa ako kasi may karapatan siya. 'Di ba? Siya yung guro eh. 'Di ba? Pero hindi ganoon yung ginawa niya. Very radical yung ginawa niya kasi ang ginawa niya, siya yung naghugas ng paa. Baliktad yung nangyari. 'Di ba? So, kaya tatanungin ko po ulit kayo, kung si Jesus na may karapatang magmataas ay hindi nagmataas, sino tayo para magmataas? Amen? Diba? Walang-wala tayo kung ikukumpara sa ating Panginoong Jesus. So, ipinakita na ni Jesus kung ano ang itsura ng pagpapakumbaba. Kaya nawa, ngayon ay atin po itong magawa. Meron ng example eh. Hindi mo na kailangang mag-wonder, paano, ano ba yung itsura ng humility? Ayun, tingnan mo lang yung ginawa ni Jesus. Inugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples. So again, ang malagong Kristiyano ay marunong magpakumbaba. Amen? Amen. Ang malagong Kristiyano ay marunong magpakumbaba. And lastly, number 4, spend time on
examination. Ano bang ibig sabihin ng self-examination? Pagsusuri sa sarili. Sabi sa verses 4 to 5, dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya. Pansinin niyo po yung nakalagay, ang ginagawa niya. Hindi sinabi doon na ang ginagawa ng iba. Di ba? Magkaiba yung ginagawa niya sa ginagawa ng iba. Mag-iba yung ginagawa ko sa ginagawa ng iba. Di ba? Dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya. At kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya. Ngunit huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba dahil may pananagutan ng bawat isa sa kanyang ginagawa. Ang tunay na malagong Kristiyano ay marunong mag-self-examine o magsuri ng sarili. Wala siyang time na pansinin ang pagkakamali ng iba dahil busy siyang i-examine ang sarili niya. Paano mo i-examine yung ibang tao kung busy-busy ka i-examine yung sarili mo? Diba? Wala ka ng time para i-examine yung ibang tao. So, totoo naman, paano mo mahusgahan ang iyong kapatiran kung mas iniisip mo ang iyong spiritual na kalagayan? Paano mo husgahan yung katabi mo kung iniisip mo, kamusta na kaya yung spiritual health ko? Nagbabasa pa ba ako ng Bible? Nagpipray pa ba ako? Diba? Hindi ka na mapapaisip, nagpipray pa ba tong katabi ko? Nag-journal pa ba tong katabi ko? Kung ang iniisip mo, nagpipray pa ba ako? Nag-journal pa ba ako? Diba? Nawalan ka ng time para siyasatin yung buhay ng iba kasi busy kang siyasatin yung buhay mo. Diba? So, totoo naman, 'di ba? Paano mo mahusgahan ang iyong kapatiran kung busy kang suriin ang iyong sarili? So, minsan kasi kaya lagi nating nakikita yung pagkakamali ng iba kasi mas marami pa tayong time na suriin sila kaysa sa ating mga sarili. 'Di ba? Ang nangyayari tuloy ngayon, napapansin mo yung mali ng iba pero yung mali mo ay hindi mo makita. 'Di ba? Napapansin mo ang puwing sa mata ng iba pero hindi mo napapansin na troso na pala ang nasa iyong mata. Si Jesus mismo nagsabi niyan, di ba? Si Jesus po mismo nagsabi niyan. So, pakitapusin niyo yung verse. Sabi sa Matthew chapter 7 verses 3 to 5. Sabi ni Jesus, bakit mo pinupuna ang puwing sa mata ng iyong kapwa, ngunit hindi mo naman napapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mo masasabi sa iba, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, gayong may troso sa iyong mata? Verse 5. Mapagkunwari, sabi ni Jesus, alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang sa gayoy makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. So madali nating pansinin yung alikabok sa mata ng ating kapwa, pero di natin mapansin yung troso na nasa ating mata. So for example, mabilis natin nasasabi na, oy, di ka na nakisimba ah. Simba ka naman kasi ang sama mo na eh, di ba? Mabilis natin nasasabi yung bagay na yon. Pero, ikaw, nagkisimba nga, pero late naman lagi. Di ba? Napapansin natin yung mga wala sa simbahan, pero tayo ba, napapansin natin kung paano natin pinapahalagahan ang simbahan? Pwedeng siya, may sarili siyang dealing sa Lord kasi di naman na siya nagkisimba, pero ikaw, kamusta ka? Di ba? Yan lagi ang tanong, hindi kamusta siya. Kamusta ka? Kamusta ako? Di ba? Kamusta na kaya ako, yung relasyon ko sa Lord? Di ba? Pwede rin namang, lagi ka na lang late ah. Agahan mo naman, para ka namang ano dyan. Diba? Pwedeng ganon, pero ikaw nga nasa simbahan, pero puro cellphone naman. Diba? Pumunta sa simbahan para mag-cellphone. Diba? Huwag ka na pumunta sa simbahan, nag-cellphone ka lang din naman. Diba? Sa cellphone tayo mula Lunes hanggang Sabado. Diba? Sa pagdating ng linggo, mag-cellphone ka pa rin. Di ba? Parang pinapansin natin, no, late lagi to. Ikaw nga, ang aga mo sa simbahan, pero pagdating mo dito, nagsimula ka mo po dyan, nag-cellphone. Pagtapos ng gawa, nag-cellphone ka din. Di ba? So parang anong pinagkaiba yung dalawa? Parehas lang kayo, di ba? Parehas lang kayong gumagawa ng bagay na hindi maganda. Pero ang problema lang, mas napapansin mo yung ginagawa ng iba kaysa sa ginagawa mo. Parehas kayong mali. Pero ikaw, nagmamalinis ka. Di ba? Hindi ba't mas okay na suriin mo muna yung sarili? Alamin mo kung saan ka nagkukulang at saan ka nagkakamali. So, madaling pansinin ang mali ng iba, pero yung mali mo ay napapansin mo ba? So, ito yung sinasabi ni Jesus eh. Para lang ma-visualize nyo po. Ano to? Ito yung sinasabi na parang speck of sawdust. 'Di ba? Parang alam niyo ba kapag lalagari kayo ng kahoy? 'Di ba? Yun yung parang yung nahuhulog sa 'di ba? Sawdust yung alikabok sa nahuhulog doon sa kahoy. So yung sinasabi ni Jesus na bakit mo pinapansin yung alikabok sa mata ng iyong kapwa? Tapos ito naman, troso. 'Di ba? Parang hindi ka tanggap-tanggap na yung troso nasa mata mo.
'Di ba? Parang ito kasya pa 'to sa mata mo. Hindi ka makaka-survive kapag ganyan yung ano nasa mata mo eh. Pero para mas magets niyo po, ito po yung nangyayari minsan, 'di ba? Nakakatawa tayo, 'di ba? Kasi pinapansin niya yung ano, yung hindi nang alikabok yun eh. May nakatusok na talaga sa mata niya. Pinapansin niya na, uy, may ano ka oh, may merong ano sa mata mo. Pero di niya namamalayan, siya meron ng puno, may itlog pa nga oh. 'Di ba? Minsan mabilis natin napapansin na, uy, may ano ka, mali ka. 'Di ba? Pero hindi natin napapansin na mas may mali pa pala tayo. 'Di ba? Busy tayong pansinin yung mali ng iba, pero yung mali natin hindi natin napapansin. 'Di ba? Kasi walang self-examination eh, 'di ba? And sa ginagawa mo, naapektuhan yung simbahan. 'Di ba? Pero kung mag-self-examine tayo, makakatulong tayo sa simbahan. Kasi isipin niyo po kung lahat tayo nag-self-examine, may magpapansinan pa ba ng mali dito? Wala na kasi busy tayo sa mga sarili natin eh, 'di ba? Busy tayo sa pagsuri sa ating mga sarili. So ayos lang naman pansinin ang mali ng iba kasi mali nga eh, kaya dapat pansinin. Pero siguraduhin natin na bago natin sila pansinin, tayo muna ay nakapag self-examine. 'Di ba? Okay lang na pansinin yung mali ng iba kasi mali nga. Kapag hinayaan mo yan, magpapatuloy yan. Pero bago natin sila pansinin, examine muna natin yung ating mga sarili. Baka ginagawa mo rin yung ginagawa niya, pero ikaw pa yung nagkasabi na bakit niya ginagawa yon. 'Di ba? So isipin mo muna, saan ba ako may pagkukulang? Saan ba ako mali? 'Di ba? Huwag tayong maging self-righteous at maging mapanghusga. Masisipin natin kung saang parte ba ng buhay natin may kailangan pang baguhin si Lord. Kasi isipin natin ba kung kailangan ba ni kapatid na baguhin siya ni Lord, 'di ba? So matuto po tayong magsuri ng ating mga sarili kasi minsan hindi natin napapansin ang ating mali. Magpasiyasa tayo sa Diyos, hayaan natin na ipakita niya sa atin kung saan pa tayo dapat magbago. Kasi lahat po tayo ay work in progress. Lahat tayo may kailangan pang baguhin ng Panginoon sa ating buhay. Lahat tayo inaayos pa ng Panginoon. And wag po tayo maging busy sa pagpansin ng mali ng iba. Maging busy po tayo sa pagpansin ng mga mali natin. 'Di ba? Mali ng ating mga sarili. Mag-self-examine po tayo, mag-self-examine po tayo, gawin po tayo yung self-examination para makatulong po tayo sa simbahan. Kasi kung lahat tayo hindi magpapansinan ng mali, wala nang mag-aaway-away. Kasi hindi mo pinapansin yung mali niya. Ang ginagawa mo lang, pinapansin mo yung mali mo. At dahil pinapansin mo yung mali mo, nagkakaroon ka ng opportunity para ayusin yung sarili mo. 'Di ba? At makatulong yun sa loob ng simbahan. So, ang tunay na malagong Kristiyano ay marunong mag-self-examine. Amen? Amen. So again, tinabatan yung apat na puntos natin. Number 1, learn how to restore with gentleness. So kailangan ng restoration pero dapat gawin natin ito ng may gentleness. Number 2, be willing to help a brethren. So dapat lagi po tayong willing. Kahit sino man yan, si pastor man yan, or kahit sino sa loob ng simbahan, si kapatid, si katabi mo, dapat willing tayong tulungan ng bawat isa. Number 3, practice humility. I-practice po natin yung pagkakaroon ng mababang loob. Huwag po natin itrato yung ating mga sarili as mas nakahihigit kaysa sa ating kapatid. And number 4, spend time on self-examination. Mag-spend po tayo ng time sa pagsuri sa ating mga sarili, pagkilala sa ating mga sarili. Kaysa ubusin natin yung oras natin sa pagpansin ng mali ng iba, ubusin natin yung ating oras sa pagpansin or pagsuri sa ating mga sarili. So, meron pong warning si Paul. Kapag hindi pa natin nagawa yung apat na yon, meron pong warning si Paul. Sabi sa Galatians chapter 5 verses 13 to 15, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, pagmahalan kayo't magtulungan. Sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Diba sabi ni Jesus? Ngunit, kung patuloy kayong mag-aaway-away na parang mga hayop, diba? Medyo masakit yun, diba? Patuloy kayong mag-aaway-away na parang mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. Di ba? Merong warning si Paul, di ba? So sabi niya diyan, baka tuluyan niyo nang masira ang buhay ng isa't isa. Hindi niya sinabi na baka tuluyan niyo nang mabuhay. Tuluyan niyo nang masira ang iglesia. Di ba? Kasi sa ginagawa natin, hindi lang yung church ang masisira. Masisira din yung buhay ng isa't isa. Di ba? Kasi after niyo mag-away, wala na din na kami kakilala. Di ba? Malulungkot pa yung isa. Di ba? Maledepress pa yung isa kasi inaway mo siya. Di ba? So, kung patuloy tayong mag-aaway-away na parang mga hayop, kasi sa tuwing nag-aaway tayo, para tayong mga hayop eh, mga mababangis na hayop, di ba? Na nag-roar, parang ng mga asong nagkakahulan, para mga pusa tuwing gabi sa bubong, di ba? Nakarinig po ba kayo ng pusa na nagkisigawan sa bubong?
Parang ganun tayo minsan, di ba? Kapag nag-aaway-aaway tayo, di ba? And kapag ganun yung ginagawa natin, baka tuluyan na tayong masira, di ba? Tuluyan na masira ang buhay ng isa't isa. Amen? Kaya mahalaga po na magawa natin yung apat na iyon. So again, wala na tayong life application kasi yun na mismo yung life application. Kailangan po natin i-apply yung apat na yun. Kaya, sige po, dahil hindi na to points, ito ay life application na. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sabay-sabay po at hindi sabaw-sabaw. Okay, number 1, with gentleness. Number 2, number 3, and number 4, learn how to restore with gentleness, be willing to help a brethren, practice humility, and spend time on self-examination. Ating big idea, through Christ, I can help and contribute to the growth of my church. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay. Through Christ, I can help and contribute to the growth of my church. Sige po, tayo magsitayo at tayo po ay manalangin. Let us pray. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat po sa napakagandang paalala, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Truly, God, kami po ay magkakapatid, Panginoon. Kami po ay magkakakampi, Panginoon, at hindi po kami magkakalaban, Panginoon. Kaya hayaan mo, Diyos, patuloy po kaming pag-isahin ng iyong pag-ibig, Panginoon. Pag-isahin mo ang aming puso, pag-isahin mo po ang aming isipan, Panginoon. Lord, mahal po namin ang isa't isa, Panginoon. Mahal po namin ang aming mga kapatid, Panginoon, and ayaw po namin silang masaktan, O God, or mawala, Panginoon. Lord, we pray, O God, na patuloy mo pong ayusin ang kaisipan ng bawat isa. Kung meron po kaming kaisipan, Panginoon, na hindi tama towards our brothers and sisters, Panginoon. Lord, alisin mo ito, Panginoon, at palitan mo ito ng kaisipan na positive, O God. Mas makita po namin yung ginagawa nila for this church, Panginoon, for us, kaysa, Panginoon, sa mga pagkakamali o pagkukulang nila, Panginoon. Lord, alam namin, O Diyos, na wala kang ibang nais, Panginoon, kundi magkaisa lamang kami, Panginoon, at pagmahal. Ito po, Panginoon, ang utos mo sa amin. Panginoon, ang mahalin ng aming kapwa, Panginoon. Lord, kung kaya namin mahalin ng aming kapwa, dapat mas kaya namin mahalin ng aming mga kapatiran, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Dahil truly, God, yung word mo, Panginoon, ay timely, O God, and maasahan po ito palagi, Panginoon. Lord, pinapalalahanan po namin kami nito. Pinapalalahanan po nito kami, Panginoon, sa napakaraming bagay. Kaya maraming salamat, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na lahat po ng inaral namin ngayong umaga ay ma-apply po namin sa aming mga buhay. Lord, hindi lamang ito manatiling head knowledge, Panginoon, sa halip, O God. Ito po ay maging knowledge din namin, Panginoon, na magagamit namin sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. As we go on, Panginoon, nasa patuloy namin pakikisama sa aming mga kapatid sa iyo, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy kami magkaisa, Panginoon, at pagmahalan. Maraming salamat, Panginoon, because we know, O God, that you are always good, Panginoon, sa aming buhay. Kaya muli, salamat, O Diyos, sa iyo po ang papuri. Salamat at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.